Hello everyone! Ito po ulit si Mami Rona at ngayon naman po ay mag-share ako sa inyo kung paano ko po napapaikot ang aking pong konting puhunan. Simple lang po yung aking ginagawang diskarte. Yung lahat ng nabibenta ko, kailangan po na maipamili ko ulit ng mga kulang sa aking tindahan. Ako po ay araw-araw namimili. Pagka hatid ko nung aking bunso, diretso na po ako sa palengke at doon ko po kailangan ko na pong bilhin yung lahat ng kulang dito sa aking tindahan. Pero po, binabudget ko lang yung aking pera. Pag sa isang araw po, wala po akong ini-expect na delivery, hindi na po ako nagtitira. Bali, lahat po ng benta ko ng gabi, dinadala ko po sa palengke at bibilhin ko na nga po yung mga paninda ko like mga chicharon, mga frozen, mga gulay, lahat po ng mga ricados, at saka syempre yung mga kulang sa aking tindahan, namimili din po ako sa isang wholesaler dito sa Marikina. So lahat po yun, lahat ng nabenta ko ng hanggang gabi, talagang kailangan ko pong ipamili kinaumagahan. At pag ako naman po ay meron akong ini-expect na delivery sa susunod na araw, yun po ay pinag-iipunan ko. So ang ginagawa ko po, hinahati ko po yung aking benta. Bali, nililimit ko lang yung bibilhin ko sa palengke para kahit papano meron po akong matira na pambayad dun sa i-deliver sa akin. Katulad po niyan, yung mga chicharon, everyday po ako namimili, yung mga baboy, karne, kung meron pa pong konti na pwede pa naman pong sa tingin ko po, pwede pang ibenta for that day, hindi ko po muna yon pinamimili. So, ano po ba yung mga talagang pinaghahandaan ko na mga delivery? Katulad po ng mga delivery po ng soft drinks. So, ang delivery po sa akin ng soft drinks is isang beses lang sa isang linggo. Kaya talagang medyo may kalakihan po yung babayaran ko doon. Syempre, ang delivery din po ng gardenia. So, ang gardenia naman po, bale, 3 times a week po ang delivery sa akin. Pero yun nga po ay dumarating po sila ng hapon. Kaya kahit papano po, napag-iipunan ko yung pambayad ko doon. At syempre, ang isa pa po na medyo malaki po ang aking binabayaran na delivery ay ang delivery ng Pure Gold. Ang Pure Gold naman po, every Thursday, bali kinukuha po nila yung order ko and then Friday naman po, yun yung delivery. Pero yun nga lang po, katulad po kahapon, bali, kailangan ko pong magpondo ng GCash ng Friday. So, sabi ko po kung pwede ay i-deliver nila ng Saturday kasi wala po kong pambayad. Pero yun nga lang po, na-i-deliver po nila is Sunday. Pero okay lang naman po yun kahit na-i-deliver nila ng Sunday dahil meron pa rin naman po akong mga stock ng paninda. Bali, ako po talaga, wala po akong specific na kapital sa GCash. So, ang nangyayari lang po, yung iba po, nagbabayad po sila ng GCash, tumatanggap po ako doon. Tapos, yung mga tumatanggap din po ako ng cash out. Bali, yung sa pagka-cash in naman po, bali kung may available po ako na pera at malapit lang naman din po yung bangko dito sa akin, doon po ako nagpopondo. Bali kung wala po akong padating na delivery, doon po rin ako nagpopondo kasi yung GCash po, bali kung magpopondo ka na rin lang sa bangko, medyo may kalakihan din po yun. So, ang ginagawa ko po, pag nakakaipon po ako ng benta, yung nanay ko, no, mula umaga hanggang tanghali, pag sundo ko po ng anak ko ng 3 o'clock, nagpopondo po ako. Depende lang po kung magkano po yung naipon kong benta doon. So, yun lang po yung ginagawa ko. Wala po talaga akong specific na pera para sa mga paninda ko. Kumbaga parang ang ginagawa ko lang po, umiikot-ikot lang po. Paikot-ikot lang. Minsan nga po, no, napapasana all na lang din talaga ako dun sa mga nagsishare, no, na talagang meron silang specific or na itatago nila yung kanilang mga transaction sa GCash, yung mga binabayad sa kanila at yung mga ikina-cash in din. So, napapasana all na lang ako kasi ako po talaga, wala po talaga akong kapital para doon. Nakasalalay lang po yung aking GCash. Depende po sa
benta ko sa isang araw, kung meron pong matitira, iyon po yung bali ipopondo ko sa bangko. At syempre nga po, minsan may mga nagka-cash out, ano po, so yun po yung malaking tulong po sa akin doon, yung mga aking mga ipon challenge. Doon ko po nagagalaw yung aking mga ipon challenge once po na may nag-cash out ng medyo malaki. So binibilang ko po yun po muna yung aking ibinabayad, kahit papano po, sayang din po yung 2%. Medyo, siyempre minsan talagang diskarte lang po 'no. May mga panahon po na halos hindi po ako nagsasarado dahil talagang kailangan ko pong mag-ipon ng mga pambayad ko sa aking mga delivery. Minsan po talagang nagkukulang. Minsan po talagang, nakakahiram ako sa nanay ko. Ang importante lang naman din po sa akin, lagi ko pong makumpleto yung aking mga paninda at saka siyempre po, mapaikot ko po yung aking maliit na puhunan. At syempre, yan po yung rason kung bakit talagang umiiwas ako o ayokong magpautang. Dahil pag nagpautang ako, yung kapital ko mababawasan, hindi ko po mapapaikot ng maayos yung aking konting puhunan. Lalong-lalo na nga po, syempre ito po'y nababawasan dahil yung pang-araw-araw po naming pagkain, pamasahin ng mga bata, yung mga pangangailangan sa eskwelahan, dito ko rin po kinukuha. So, napakalaking factor po yun na mababawasan yung aking konting puhunan. Yun nga po, bali para sa akin, hindi po talaga matter kung gaano po kalaki yung ating puhunan. Ang importante po ay kung paano po natin ito na ima-manage ng maayos at saka kung paano natin ito napapaikot sa ating tindahan. At syempre ang mahalaga nga po talagang kailangan po tayo'y magtiyaga dahil ako nga po ito no, maliit po ang aking puhunan kaya halos araw-araw po ako ay namimili dahil hindi po ako pwedeng mag-stock ng marami like good for ilang days, good for ilang weeks dahil talagang limitado yung aking mga paninda po dito. Yung iba po 3 peraso lang, 2 peraso lang. So once po na naubos kailangan ko na naman pong mamili. So kailangan lang po talaga is yung tiyaga, sipag at saka syempre sakripisyo. Syempre ito naman po ay ginagawa ko para sa aking mga anak. Sa aking pong sitwasyon bilang isang mag-isang nanay na nga lang po na bumubuhay sa 3 mga anak. Syempre po katuwang ko naman po ang aking nanay at syempre yung aking mga kapatid. Minsan naman po ay nagpapaabot ng tulong. Pero syempre po bilang isang nanay, talagang nasa akin po yung full responsibility. Kaya talagang kailangan maging responsable po ako dun sa financial na pagmamanage no, para mabuhay ko po ng maayos ang aking mga anak. Kahit po madalas nga pong sabihin ako po ay sobrang kuripot. Pero talagang yun po yung aking diskarte lang din dahil sa syempre very minimal lang naman din po ang kita no dito sa ating tindahan which is talagang tama lang din po sa aking pamilya. Kaya ang pinaka-priority ko lang din po ay maibigay ko sa kanila yung kanilang mga basic needs at syempre yung mapaikot ko ng maayos ang aking tindahan dahil nga po ito lang po talaga ang aking source of income. At syempre, napakalaking factor din po para hindi mabawasan ang ating kunting puhunan ay yung wala po tayong bisyo. At saka wala po tayong maluhong pamumuhay. So kung ano lang po yung kinikita, iyon lang din po yung ating pinagkakasya sa araw-araw. Maraming salamat po sa panonood. Sana po nagustuhan nyo itong video na na-share ko sa inyo. At kung sakali po na nagustuhan nyo, paki-like naman po ito at paki-subscribe po sa aking YouTube channel, ang Solo Nanay Tindera. Maraming salamat po. God bless everyone.